welcome to For today's vlogs mga ka-adventure ay papunta po tayo ng Bulacan, Bulacan. At sa araw na nga na to mga ka-adventure ay sumakay ulit tayo ng Herman Espiritu na bus papunta dito sa bayang ito. Isa mga ka-adventure sa confusion ng word na Bulacan na kapag letter T ang nakalagay ay ang tinutukoy nito ay yung town of Bulacan. Well naman po yung Bulacan na letter C ang nakalagay which refers to the province of Bulacan. Ang pangalan pala mga ka-adventure ng Bulacan ay hango sa salitang bulak nang ibig sabihin sa salitang English ay cotton. Ayan mga ka-adventure, ito na po yung Matungaw Bridge na kung saan dito dumadalo yung Giginto River. At galing dito mga ka-adventure ay mga 1 kilometro na lang ang layo papunta doon sa mismong town proper. So finally mga ka-adventure ay narating na natin itong mismong poblasyon nitong Bulacan, Bulacan. Pero alam niyo ba mga ka-adventure na ang bayang ito ay isa sa pinakamatandang bayan dito sa Pilipinas? (1575) mga ka-adventure nang maitatag ang Bulacan bilang isang Visitas of Convento de Tondo sa pamumuno ni Fray Alonso Alvarado. Noong taong 1578, ito'y naging isa ng bayan at isang parokya. Ang Parish Church mga ka-adventure ng Bulacan, Bulacan na mas kilala natin bilang Our Lady of Assumption Parish ay ang pangalawa sa pinakamatandang simbahan dito sa province of Bulacan. 1812 mga ka-adventure ay ang unang tala na kung saan ito'y muling isinaayos or itinayo ulit after nitong masira during British invasion noong 1762. At alam niyo ba mga ka-adventure na ang bayang ito na Bulacan, Bulacan ay ang siyang dating provincial capital ng province of Bulacan bago pa man ito ilipat sa Malolos. At sa ngayon mga ka-adventure ay silipin naman natin itong mismong town proper nitong Bulacan, Bulacan. At isa sa napansin ko mga ka-adventure na tila simple lang talaga ang pamumuhay ng mga taga dito. Isa mga ka-adventure sa napansin ko dito maliban sa isang bangko dito sa mismong town proper ay itong pure gold na possible dito sila go-grocery at bumibili ng ibang pangangailangan. At dito rin mga ka-adventure sa may palengke matatagpuan ang terminal ng jeep papuntang Malolos at the same time papuntang Ubando, Bulacan.
At isa pa mga ka-adventure ay wala akong nakita na mga fast food dito sa lugar na ito. Kaya naman mga ka-adventure, dito tayo kumain sa Resis na Itiri na kung saan affordable dito yung nabili kong pagkain. Sa bayang ding ito mga ka-adventure, matatagpuan ang iba't ibang mga heritage houses. At di nakakapagtaka talaga na ito'y lugar ng mga ilustrado noong panahon ng mga Kastila. Isa na dito mga ka-adventure ang Icasiano Enriquez Ancestral House. Dito naman mga ka-adventure sa daang istasyon, matatagpuan ang Francisco Rodrigo Resident. Si Mr. Francisco Rodrigo ay isang dating senador na kung saan kilala siya sa pag-oppose ng Passage of Rizalo. Dito mga ka-adventure sa May Santol Road ay may napansin akong isang magandang lumang bahay. Ang bayan mga ka-adventure ng Bulacan ay kilala din kung saan dito ipinanganak ang dakilang propagandista noong panahon ng Espanyol, si Marcelo H. del Pilar. At dito mga ka-adventure sa Barangay May Santol, matatagpuan ang Marcelo H. del Pilar Shrine, Museo ni Marcelo H. del Pilar at ang historical landmark na kung saan dito di umano ipinanganak si Marcelo H. del Pilar. Sa bayang ding ito mga ka-adventure, ipinanganak din si General Gregorio del Pilar na kung saan siya ang itinuturing na pinakabatang general. At isa pa mga ka-adventure sa masasabing isang ancestral house dito sa bayang ito ay itong Pasa Royal na dito rin matatagpuan sa Barangay San Jose o poblasyon ng Bulacan, Bulacan. At dito mga ka-adventure sa harap nitong Casa Royal, matatagpuan talaga yung terminal ng bus na Herman Espiritu na sasakyan natin pabalik ng Quezon City. Masasabi natin mga ka-adventure na ang bayang ito ay dating maunlad na bayan. Pero sa paglipas ng panahon ay napanatili pa rin ito ang orihinal na ganda, kultura at pananampalataya.
So mga ka-adventure, sa kasalukuyan ay nandito po tayo sa Barangay Taliptip. So part pa rin po ito ng Bulacan, na kung saan ito ay isang coastal barangay, at galing dito mga ka-adventure ay makikita natin ang napakagandang sunset ng Manila Bay. Sa mga susunod pang panahon mga ka-adventure, ang lugar na ito ang magiging dahilan ng muling pagbangon ng bayan ng Bulacan, na kung saan sa lugar na ito, dito itatayo ang New Manila International Airport. So mga ka-adventure, galing sa lugar na to ay matatanaw na natin yung mga heavy equipments, mga barge, kung saan nagsasagawa sila ng reclamation para sa itatayong New Manila International Airport. And that's all for this vlogs mga ka-adventure, and thank you for watching, and see you on my next video.